Hi viewers! Yung video yung i-share ko sa inyo ngayon, gagawa po ako ng chocolate cakes and chocolate cupcakes. Dahil isang timpla lang naman yon, so pagsabayin na natin. Ito yung mga sangkap na gagamitin ko dito. Maglalagay din po ako ng ingredients sa description box sa baba po ng video na to. So let's start. Sa dry ingredients po ako nag-umpisa. Kailangan po nating gumamit ng strainer para maiwasan pong mahalo yung mga buo-buo dito sa ating cake flour. Sunod ko pong nilagay yung white granulated sugar, baking powder, and baking soda. Yung baking powder and baking soda lang yung ginamitan ko ng strainer. Yung white granulated sugar, dinirect ko na po siya paglagay sa cake flour. So, ito naman yung ating cocoa powder. Ginamitan din natin to ng strainer para maging pinong-pino po yung texture ng ating cocoa powder. At haluin po natin ito mabuti. Ilagay ko na rin po yung asin at continuous lang ako sa paghalo nito hanggang ma-well combine yung ating dry ingredients. Okay na po itong dry ingredients. Ngayon, idagdag ko na po dito yung wet ingredients. Yung 3 pirasong itlog, cooking oil, pati na rin yung mixture ng fresh milk and white vinegar. Tapos yung mixture po ng hot water at saka yung coffee. Yung hot water pala na ginamit ko dito, hindi po siya masyadong mainit pero sapat po siya para matunaw po yung powder na coffee. Kasi kung hindi po medyo mainit-init yung tubig, mamumuo po kasi yung powder na coffee once na ibuhos natin. So yung sapat po yung init ng tubig para matunaw po yung powder coffee. And then ayan, binuhos ko na po dito sa ating mixture at kailangan ko lang po itong haluin ng mabuti. Kung gagawa po pala kayo nito at ibebenta nyo or gagawin yung business, I would suggest na mag-add po kayo ng vanilla extract dito po sa mixture. Ito kasing ginawa ko ngayon, ibigay ko po ito sa pamangkin ko dahil mag-birthday. So, kami-kami lang din po yung kakain nito kaya okay lang na. Ang vanilla, doon ko na lang ilagay sa whipped cream mamaya. Habang sinet aside ko po yung aking mixture, nagupit na rin po ako dito ng baking paper or parchment paper para po ito ilagay sa ilalim ng ating baking pan para hindi dumikit yung ating cake mamaya once na nag-bake na po tayo. Habang ginagawa ko to, pinainit ko na yung aking oven sa 180 degrees Celsius. Kailangan nating i-preheat yon ng 10 minutes bago isa lang yung ating cake. Nilagyan ko na nga po ng oil yung baking pan para po maiwasan na hindi masira yung ating cake once na tinanggal po natin sa molder. So, importante din po yung sa side. Ayan, nilagyan ko para po hindi dumikit at hindi masira once na tinanggal natin sa molder yung ating cake. Since yung gagawin ko ngayon is cake and cupcake, so ang ginawa ko dito sa mixture, hinati ko po ito sa 3. 2 molder na pang cake at saka para po sa cupcakes yung tinira ko. Yung size na ginamit ko dito sa aking cupcakes is 3 ounce po siya. Pero pag nagsalin ako ng ating mixture, hindi ko po siya pupunuin. Mga 3/4 lang po kasi aalsa pa kasi ito pag binake natin mamaya. Pinasok ko na nga po sa preheated oven yung ating cake at i-bake ko lang po ito sa 180 degrees Celsius ng 40 to 45 minutes. Kailangan natin siyang tusukin. Pag walang dumikit, ibig sabihin, luto na. Sunod ko na nga pong pinasok sa oven yung aking cupcakes. Niluto ko lang po ito ng 15 minutes at luto na siya dahil maliit lang naman yan. Nag-toothpick test na rin ako at wala nang dumikit. So, goods na ito, luto na. Okay na siya. At kailangan lang po natin yang palamigin ng 30 minutes bago natin tanggalin sa molder ang cake para po hindi masira. Sunod ko naman gagawin yung whipped cream. Everwhip po yung brand na gamit ko. At ayan, sinala ko na nga din po yung aking powdered white sugar. Dahan-dahan ko po itong ilagay sa ating whipped cream habang minimix ng ating stand mixer. Hindi po one time, kailangan paunti-unti po.
Habang minimix pala ng stand mixer yung ating whipped cream, paunti-unti ko pong ina-adjust yung bilis ng pag-mix ng stand mixer. So, tinataasan ko po para po mas maging mabilis na mag-thick yung ating mixture. Dito pala na part, medyo malapit na nating ma-achieve yung texture na hinahanap natin. So, ilalagay ko na dito yung vanilla extract. Yan na po yung perfect time dahil hindi ko po nilagay kanina doon sa ating wet ingredients. So, dito ko po siya nilalagay. Ayaw ko po kasi mag-strong yung vanilla flavor kasi chocolate flavor naman yung ating cake na ginawa ngayon. Tinanggal ko na po sa baking pan yung ating cake at napakabilis tanggalin dahil doon sa nilagay natin na cooking oil doon sa ating baking pan bago natin nilagay yung mixture. So, yun, nakakatulong po yun. Ngayon, hiwain ko na po ito para yung dalawa maging apat siya. Sunod ko nang ginawa yung pag-layer ng ating cake. Yung nilagay ko pong nasa bottle, sugar lang po yan na hinaluan ng tubig. Sunod ko na rin pong ginawa yung pag-crumb coat and then ilagay ko to sa chiller ng mga 30 minutes bago po yung second coating. Ito po palang pagpakinis ko ng cake, hindi po kailangang perfect kasi meron pa po akong ipapatong dyan na may kulay light blue. So, hindi siya kailangan makinis dahil matatabunan pa po doon sa kasunod kong ipapatong dyan. Gumamit po tayo dito ng food color na kulay blue. Nagpatak lang po ako ng konti para yung labas ng ating color light lang po siya. At ayan po, tulad ng sinabi ko, pinatungan po natin yung white ng kulay light blue at tab-tab-tab ko lang po yan kasi yan po talaga yung design na napili ko dito sa cake na ibibigay ko sa aking pamangkin na magbe-birthday. Ayan, tapos na yung sa gilid. Yan na po yung itsura. Pero yung sa top, may gagawin po ako dyan. Dito pala sa gilid ng aking cake, naglagay din ako ng gold leaf. So, edible po yan. Nakakain po yung gold na yan. Yan po yung naging itsura ng ating gilid ng cake. Ayan, may pa-gold. Yung sinasalin ko po dito, dark chocolates at saka white chocolates. Bumili po kasi ako sa baking store. Optional na po ito. Pero gagawin ko po ito para meron akong maipatong doon sa top ng aking cake. Ayan, gumawa po ako ng design. Gumamit ako ng parchment paper or baking paper para po mabuo yung ating design na gusto. At pagkatapos ko pong gawin ito, nilagay ko po sa chiller para tumigas yung chocolates.
Ito naman po, binilog ko po yung parchment paper ko para bilog din yung design ng ating chocolate once na na-dry na siya doon sa chiller. And then, gumamit din po ako ng ibang chocolate molder para mas maganda po yung design ng chocolates na mailalagay natin mamaya doon sa ating cake. Nilagay ko rin po sa chiller yung mga molder ng chocolate na to para mas mabilis tumigas yung ating chocolate. Ayan na nga po, tumigas na lahat ng ating chocolate na nilagay sa chiller at pinatong na po natin dito sa top ng ating cake. I-arrange ko lang po ito ng maayos para maging maganda po tingnan yung ating cake. Ayan. So, di po ba? Iba-iba yung design niya. Yan po yung dark chocolates at saka yung white chocolates na pinaghalo. And then, ilagay ko na din po yung happy birthday sa gitna. At ayan, tapos na po yung ating cake. Ngayon, mag-proceed naman ako sa pag-design ng aking cupcakes. Nilabas ko na nga po sa baking tray yung ating cupcakes at magtimpla na po ako dito. Ayan, nagpatak lang po ako ng konti na food color para maging light blue ulit yung ating ipapatong dyan sa aking cupcakes. Pagkatapos ko pong haluin, diretso ko na pong sinalin dito sa aking piping bag. Ito po yung gamitin natin pag-pipe sa ating cupcakes. Yung napili ko palang design dito sa cupcakes is rosette. Ayan. And then, naglagay po ako dyan ng konting topper para naman gumanda po at merong makinang-kinang. So, yan lang po yung design ng ating cupcakes. Ito pala pong mga nilagay ko, edible po ito. Pwede po itong kainin. So, no worries. At bago ko pala makalimutan ang lahat, nais ko po munang batiin yung pamangkin ko na may birthday ng happy, blessed birthday sa'yo, Marjan. Wish ko sa'yo good health, blessings, and protection. Kung nagustuhan nyo po yung cake and cupcakes na ginawa ko ngayon, consider na rin po to subscribe sa aking channel. Marami pong salamat! Bye!